Hi, kumusta? Naranasan mo na bang humawak ng ginto na nagkakahalaga ng milyones o di kaya bilyones kapag nabigyan ka ng pagkakataon? Anong gagawin mo? Ating tunghayan ang nangyari kay Hiju, isang airport screening agent, at sa kanyang boyfriend na si Do Kyung, isang piloto na nalulong sa kasino. Nagsimula ang lahat ng makatagpo ang dalawa ng isang kabaong. Sa gitna ng madilim at maulang gabi, minaneho ni Kim Hee-joo ang isang van, dala ang isang kabaong na nasa likod nito, hanggang isang lalaki ang biglang tumawag sa kanya, pilit pinapabalik ang sasakyan. Ngunit sa halip na sumagot, itinapon niya ang telepono sa bintana at tuluyang pinaharurot ang sasakyan papunta sa dilim. Umaagos ang kanyang mga luha habang tinatahak ang daan patungong Jongsan, na para bang tinatakasan niya ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa masukal at madilim na paligid. 2 araw bago pa ito mangyari, natagpuan siyang natutulog sa sofa ng kanyang boyfriend na si Dokyong, isang piloto, ngunit nalulong sa sugal hanggang magkautang ng malaking halaga mula sa mga loan sharks. Habang hinihintay niya siya, biglang kumatok ang landlady kung nasaan na si Lee Dokyong, na hindi na nagpapakita at 3 buwan nang hindi nagbabayad ng renta. Ngunit mas maingay pa ang katahimikan na iniwan nito kaysa sa kahit anong pagtatalo. Sinubukan ni Hee-joo na kontakin si Dokyong at nagpadala ng mensaheng puno ng pag-aalala, ngunit nanatili itong walang sagot. At ang mas malala pa, na-decline ang kanyang card sa isang cafe at mukhang tuluyan ng naubos ang laman ng kanyang bank account. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang pinansyal na seguridad at pakiramdam ng katatagan. Napag-alaman din na bago ang pagtakas ni Dokyong, pilit namang pinipigilan ni Hee-joo ang kanyang sarili na hindi tuluyang bumigay. Sa sandaling makita niya ang isang lalaking tila naghahanap sa kanya, agad siyang kinabahan at nagtago sa pagitan ng mga kargamento, na para bagang isa siyang taong tinutugis. Pagkatapos ng kanyang shift, niyaya siya ng kanyang mga katrabaho na lumabas, ngunit tumanggi siya. Napansin ito ng kanyang senior na si Eugene, at kinausap siya ng pribado at mahinahong tinanong tungkol sa lalaking naghahanap sa kanya. Ramdam ang tunay na pag-aalala sa kanyang boses, pati na ang pag-aalok ng tulong. Ngunit si Hee-joo, na puno ng takot at pag-iingat, ay tumangging magsabi ng kahit ano. Pinili niya ang katahimikan, kahit unti-unti nang sumisikip ang panganib sa kanyang paligid. Samantala, sa gitna ng mga kumikislap na mga ilaw sa lungsod ng Bangkok, si Lee Do-kyung ay hindi basta nawawala, siya ay tinutugis. Dahan-dahang lumalapit ang mga loan shark na naniningil, dala ang nakakatakot na banta. Kung hindi mo mababayaran ang iyong utang, hindi lang buhay mo ang makukuha, kundi pati mismo ang organs mo, saad ng isa sa kanila. Habang puno ng desperasyon, si Do-kyung ay agad tumawag kay Kim Hee-joo. Nanginginig ang boses habang mariin niya siyang inutusan na lisanin agad ang apartment. Walang paliwanag, walang kapanatagan, tanging pagmamadali. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang mga nangyayari, naputol na ang linya sa pagitan nila. Halos wala ng oras si Hee-joo para mag-isip habang mabilis niyang pinupuno ng gamit ang kanyang bag, hanggang biglang may kumatok, dumating na ang mga naniningil. Dahil hindi na pwede sa harap, umakyat siya sa balkonahe at tumalon, tumakas patungo sa kawalan. Hingal at nanginginig, sumakay siya sa bus, unti-unting lumalayo sa mga humahabol sa kanya. Tumawag muli si Dokyong at doon, napawi ang kanyang kaba nang malaman na ligtas si Hee-joo. Ngunit ang ginhawa ay agad napalitan ng pagdududa. Hinarap siya ni Hee-joo, tinanong ang matagal na niyang iniiwasan. Bumalik ka na naman ba sa pagsusugal? Inamin niyang pumunta siya sa kasino sa Cambodia kasama ang mga kaibigan. Ngunit iginiit na nabayaran na niya ang kanyang utang. Hanggang humiling siya ng isang bagay na nagsiwalat ng mas malalim na problema. Hiningi niya kay Hee-joo na tulungan siyang ipuslit ang isang kabaong sa airport security, na sinasabing mahalaga ang laman nito. Mabigat ang kanyang mga salita, ngunit mas mabigat ang tiwalang nakatali sa kanila. Labag man sa kanyang kalooban, pumayag si Hee-joo. Nakipagpalit siya ng shift kasama ang isang katrabaho habang hindi alam ang kapalarang naghihintay sa kanya. At habang sumusunod si Hee-joo sa plano ni Do-kyung, isang bagay ang nagiging malinaw. Hindi na siya basta nahuhulog sa gulo niya, unti-unti na siyang nagiging bahagi nito. Sa loob, ginawa ni Kim Hee-joo ang desisyong tuluyang tatatak sa kanyang kapalaran. Habang dumaraan ang kabaong sa security, biglang umalingaungaw ang alarm. Malakas, nakakakilabot at tila paratang na hindi kayang baliwalain. Sa isang iglap, parang huminto ang lahat. Ngunit sa nanginginig na mga kamay at mabilis na pagkabog ng kanyang puso, pinatay iyon ni Hee-joo. Nang tanungin siya ni Eugene, na natili siyang kalmado, ipinaliwanag na isa lang iyong simpleng metal na dekorasyon. Isang kasinungalingan na lalo lamang siyang ibinabaon sa bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Sa labas, mabilis ang mga pangyayari. Sina Lee Do-kyung at Woo-gi ay inilulan ang kabaong sa isang van, ngunit ang planong akala nilang maayos ay biglang nagkagulo. Sa oras na nakaalis na sila, lumabas ang tunay na desperasyon ni Do-kyung. Inutusan niya si Woo-gi gamit ang baril, at pinipilit itong baguhin ang kanilang ruta. Sa likuran nila ay nakasunod ang mga tauhan ni Woo-gi na agad iniulat sa kanilang boss na si Ho Cheol ang nangyayari. Paulit-ulit ang tawag ni Ho Cheol kay Woo-gi, ngunit pinutol ito ni Do-kyung, na lalo pang hinigpitan ang kontrol sa sitwasyon.
Walang pag-aalinlangan niyang itinapon si Woogie palabas ng van, iniwan itong parang walang halaga sa gitna ng daan. Habang rumaragasa ang van patungo sa hindi tiyak na direksyon, tinawagan mismo ni Dokyong si Ho Cheol, hiningi niyang burahin ang kanyang utang sa Bangkok, at bilang kapalit, ibabalik niya ang kabaong. Hindi nagpatalo si Ho Chol. Sa halip na sumunod, gumawa siya ng kalkuladong hakbang. Tinawagan niya si Police Inspector Kim Jinman at inilunsad ang pagtugis laban kay Dokyong. At sa isang iglap, nagsimula ang habulan. Ang sandaling ito ay parang banggaan ng mundo ng krimen, ng desperasyon, at pagtataksil na sabay-sabay na sumasabog. Ang kabaong ay hindi na basta bagay lamang, ito na ang sentro ng isang mapanganib na larong walang sinumang gustong matalo. Sa ilalim ng malamlam at nakakakilabot na liwanag ng isang abandonadong greenhouse, tinawagan ni Dokyong si Hiju para sa tila isang huling pagkakataon. Pumasok siya sa van at walang sinayang na oras si Dokyong. Ibinigay niya ang isang spare phone. Manatili ka dito sa loob, maghintay at magtiwala ka sa akin dahil babalik din ako agad, dala ang sapat na pera para makaalis na tayo at mataksan ang kaguluhang eto. Saad niya. Kung hindi ako makabalik, imaneho mo ang van at tumakas, dagdag ni Dokyong. Nag-alinlangan si Hiju, kumislap ang takot sa kanyang mga mata habang tinititigan siya, naghahanap ng katiyakan na wala na roon. Ngunit, ang ibinigay ni Dokyong ay hindi kapanatagan, kundi ang mas nakakakilabot na pahayag na ang kabaong ang magpoprotekta sa kanila. Hindi ito pampalakas ng loob. Isa itong babala na nagkukunwaring pag-asa. Gayunpaman, tumango siya, kumakapit sa natitirang tiwala na meron sila. Ngunit sa sandaling tumapak si Dokyong sa highway, gumuho ang lahat. Biglang sumabog ang liwanag ng mga ilaw sa dilim. Sumugod ang mga tauhan ni Ho Cheol, nang walang awa, binangga si Dokyong at itinapon ang kanyang katawan sa gilid ng masukal na damuhan. Mula sa loob ng van, natulala si Hiju habang pinapanood ang lalaking pinaglaban niya na sa isang pangyayari ay biglang nawala sa kanya sa isang iglap. Hanggang tumunog ang kanyang telepono. Si Dokyong na nanginginig ang boses at halos wala ng lakas ay iniutos sa kanya na tumakas ngayon na hanggang biglang naputol ang linya. Doon nagsimulang muli ang habulan. Hindi nag-aksaya ng oras si Ho Cheol. Sumugod ang kanyang mga tauhan sa greenhouse, parang mga mandaragit na unti-unting lumalapit sa kanilang biktima. Kanila, si Woogie, ay nakita ang van at agad itong pinuntahan. Ngunit nang makita niya si Hiju sa loob, sumabog ang gulo. Siya ay nataranta habang pinipindot ni Hiju ang silinyador. Pinaharurot niya ang van habang sinusubukan siyang pigilan ng mga tauhan ni Ho Cheol. Ang bawat segundo ay parang humihigpit na lubid sa kanyang leeg. Wala nang ligtas na lugar. At si Hiju, na dati nadamay lamang sa gulo ng iba, ay unti-unting napagtanto na hindi na siya basta makakatakas sa panganib. Dahil siya na mismo ay napapalibutan nito. Umatungal ang van habang mabilis na iniiwasan ang mga paparating na sasakyan, palayo sa mga nag-uunahang busina, at nagkikislapang ilaw. Sa likuran niya, hindi pa rin tumitigil ang panganib. Gumawa ng huling desperadong hakbang si Park Ho Cheol. Tumalon siya papunta sa van at kumapit dito na parang aninong ayaw mawala. Sa ilang nakakatindig balahibong segundo, tila maaari pa niyang mapigilan si Hiju. Ngunit naging mabilis si Hiju, dahilan upang mawalan si Ho Cheol ng kapit at bumagsak sa kalsada habang pinapanood ang kanyang inaasam na unti-unting lumalayo. Ngunit hindi pa tapos si Ho Cheol. Gamit ang telepono ni Dokyong, tinawagan niya si Hiju. Kalmado ang boses niya, ngunit puno ng banta. Inutusan niya itong ibalik ang kabaong, na parang isa lamang itong simpleng kasunduan. Ngunit si Hiju ay nasa hangganan na ng kanyang pagtitiis. Naalala niya ang babala ni Dokyong. Sa isang matatag na desisyon, itinapon niya ang spare phone sa dilim at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Pinuputol ang huling ugnayan niya sa kanila. Wala na siyang matakbuhan. Kaya tinahak niya ang lugar na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Ang Jongsan, ang lugar kung saan nawala ang kanyang mahal na alagang aso noong bata pa siya, si Mongsil. Bumabalik ang alaala na parang mga pira-pirasong imahe. Sa isang sirang minahan, naroon sila ng kanyang kapatid na nagmamadaling hinahanap ang aso. Ngunit ang kanyang munting katawan ay nahulog sa isang hukay. Naghihintay, umaasang darating ang kanyang ina. At ngayon, bumalik siya roon, hindi na bilang batang walang magawa, kundi bilang isang babaeng pilit lumalaban. Ipinasok niya ang van sa loob ng abandonadong minahan. Itinago ito kung saan hindi iyon mahanap. Biglang tumahimik ang mundo at sa unang pagkakataon, siya ay nag-iisa. Tunay nang nag-iisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ng kabaong, ang misteryong kumitil ng kapayapaan ng kanyang buhay. Doon ay nakita niya ang laman. Hindi kamatayan, hindi rin droga, kundi bulto-bultong ginto. Nakahanay, malamig at kumikislap, mga gold bars, at bawat isa ay tumitimbang ng 10 kilo. Isang kayamanang hindi kayang sukatin. Isang lihim na kayang pumatay ng sinumang hahawak nito. Ang ikalawang episode ng Goldland ay nagsimula noong bata pa si Hiju. Naalala niya na natagpuan siya ng kanyang mga tita at ina na si Sun Oak. Sinisi siya ng kanyang ina na siya ang dahilan sa lahat ng kanyang kasawian. Napag-alaman din na pumunta si Sun Oak sa Goldland Casino upang magsugal, ngunit hindi siya pinalad na manalo ng pera. Naalala niya ang pagpapabaya sa kanya ni Sun Oak. At ganun din kung paano niya pinakasalan ang isang pawn shop owner na si Cheol-jong sa Seoul, na siyang nagbayad ng kanyang mga utang. Gayunpaman, napagtanto ni Hiju na siya at ang kanyang ina ang collateral na pinanghahawakan ni Cheol-jong. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Hiju na mas malungkot kaysa sa isang ordinaryong bata.
Nakarating siya sa high school at pinangarap na iwan ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya kung paano madalas na nagdaraos ng mga sesyon ng pagsusugal si Cheoljong sa tindahan para sa mga lokal. Isang araw, nasaksihan ni Hiju ang ginawang pagbanta at pag-atake ni Cheoljong sa isang lalaking hindi kayang bayaran ang kanyang utang sa pagsusugal. Nakita ni Cheoljong si Hiju na nanonood mula sa likuran at hinabol siya nito. Sinubukan niya itong hawakan nang hindi naaangkop, ngunit inatake siya ni Hiju at tumakas. Tinawagan niya ang kanyang ina tungkol sa insidente at hiningi na kung maari ay aalis na sila doon, ngunit tumanggi si Sun-ok na umalis o suportahan siya. Noong araw na iyon, bumalik si Hiju sa trabaho matapos iwan ang van na may kabaong sa minahan, hanggang dumating ang mga pulis sa airport at nagtanong tungkol sa kung sino ang in-charge noong dumaan ang kabaong sa inspection. Agad inalalayan ni Eugene si Hiju sa harap nila at sinaad na walang naging problema noong dumaan ang nasabing kabaong. Di nagtagal, hiniling ni Eugene na magbitiw na si Hiju sa trabaho bago pa malaman ng mga pulis na naging sangkot siya sa pagpuslit. Nang araw na iyon, nalaman ni Hiju kung saang ospital naka-admit si Dokyong at pinuntahan niya ito. Sa ospital, hinintay ni Hocheol na magkamalay si Dokyong pagkatapos ng kanyang paggamot. Inatasan niya ang isa sa kanyang mga salarin na bantayan ng silid. Hinintay ni Hiju na magambala ang guwardya at palihim na pumasok sa loob. Kinausap niya si Dokyong, nakakagising lang mula sa operasyon. Hiniling ni Dokyong kay Hiju na itago ng ligtas ang kabaong sa pag-aakalang naglalaman ito ng droga. Sinabi ni Hiju na naglalaman ito ng halos 100 gold bars at bawat isa ay tumitimbang ng 10 kilo. Nagpasya si Dokyong na huwag ibalik ang ginto sa paniniwalang maaari nitong baguhin ang kanilang buhay. Hiniling niya kay Hiju na itapon ang kotse at sunugin ang kabaong. Sinabi niyang aarestuhin siya dahil sa pagnanakaw, ngunit kapag hindi nila makita ang ginto, hindi siya makukulong ng higit sa 1 taon. Hiniling ni Dokyong kay Hiju na magtago at iwasang makipag-ugnayan sa kanya. Nangako siya na makikipagkita siya kapag okay na siya. Sumakay ng bus si Hiju papunta sa kanyang bayan at naglakad papunta sa minahan. Naghukay siya ng butas at ibinaon doon ang ginto. Sinunog niya ang kabaong at pinunasan ang kanyang mga fingerprint mula sa van bago ito ibinalik sa isang inabandunang greenhouse. Pagkatapos nito, bumalik si Hiju sa pawnshop ni Cheoljong. Nakita niya si Sun-ok na nagulat nang makita siya. Ipinapalagay ni Sun-ok na walang pera si Hiju para sa isang hotel at hinayaan siyang manatili sa vault sa likurang silid. Samantala, sinimulang hanapin ng mga pulis ang van at kalaunan ay natagpuan itong walang laman sa greenhouse. Ipinaalam nila kay Hocheol na tumangging magsabi si Dokyong tungkol sa kabaong. Sa ibang lugar, hinarap ni Hocheol si Woogie at inakusahan ito ng pakikipagsabwatan kay Dokyong. Itinanggi ni Woogie ang paratang at sinabing hindi niya alam kung sino ang nagmaneho ng van palayo. Nagbanta si Hocheol na puputulin ang tainga ni Woogie, ngunit kalaunan ay pinakawalan siya. Hindi nagtagal, kinausap ni Hocheol ang kanyang kasosyo sa negosyo na si Mr. Ko tungkol sa mga kahihinatnan ng hindi paghahanap sa kabaong. Sinabi ni Mr. Ko na hindi isusuko ng Goldland chairman ang kasino kung wala ito. Kinabukasan, nakakita si Hiju ng baril sa loob ng aparador ni Cheoljong. Lumabas siya, iniwan ang baril. Gayunpaman, dumating si Woogie sa pawnshop at hinahanap si Hiju. Nagsinungaling si Sun-ok sa kanya at hiniling na umalis na siya. Samantala, kinausap ni Hiju ang isang goldsmith at nalaman na ang isang 10 kilo na gold bar ay maaaring ibenta sa humigit kumulang 1.4 bilyong won. Kalaunan, binisita niya ang kanyang tiyahin na si Mija sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pakikipag-ugnayan at sinubukang manghiram ng 50 milyong won. Ngunit sinabi ni Mija na wala siyang pera. Binanggit ni Mija ang tungkol sa cancer ni Sun-ok at ang kawalan niya ng kakayahang magbayad para sa paggamot. Binanggit din niya na hindi mabait si Cheoljong kay Sun-ok. Napagtanto ni Hiju na hindi siya naroon para sa kanyang ina. Nagpa siya siyang ibenta ang isa sa mga gold bar at bumalik sa goldsmith. Ngunit lumitaw doon si Woogie at nagpakilala na sinasabing magkaibigan sila noong elementarya. Sinabi ni Hiju na hindi niya ito kilala at mabilis na sumakay ng bus. Pagbalik sa pawnshop, naghintay si Hiju sa labas habang si Sun-ok ay nakikipag-ugnayan sa isang customer. Ang lalaki, isang negosyante ng ginto na nagngangalang Mr. Jiang, ay nakipagtalo kay Sun-ok tungkol sa isang relo ng ginto. Sa labas, tinanong siya ni Hiju kung handa ba siyang bumili ng ginto mula sa kanya. Ngunit naging sakim si Mr. Jiang at sinubukang agawin ang kanyang bag nang tumanggi itong magbenta hanggang mag-spray si Hiju ng pepper spray sa kanyang mga mata at bumalik sa loob. Sa pawn shop, nakipagtalo si Hiju sa kanyang ina. Pinag-usapan nila ang kanyang cancer at pinagalitan siya ni Hiju dahil sa paghinto niyang magpaggamot. Sinabi ni Sun-ok na hindi niya ito kayang bayaran at tumanggi siyang pumunta sa ospital. Nang gabing iyon, pumasok si Woogie sa pawnshop at hinanap si Hiju sa vault. Nagulat siya nang makita niyang nakatutok ang baril sa kanya. Hiniling ni Hiju na umalis siya, ngunit nagtanong si Woogie tungkol sa kabaong at iminungkahi na magtulungan sila. Nagbanta si Hiju na babarilin siya kapag di pa umalis, ngunit natumba siya ni Woogie at kinuha ang baril. Hinanap niya ang kabaong ngunit wala ito. Binuksan niya ang bag ni Hiju at doon nakita niya ang 10 kilong ginto. Matapos makita ni Woogie ang gold bar, nagulat siya ngunit isang bagay ang agad tumatak sa isip niya.
Alam niyang hindi sasabihin ni Hiju kung nasaan ang iba, kaya't nagbigay siya ng isang suhestyon, isang bagay na makakakuha sa loob niya. Dahil may tatak ang ginto, hindi nila iyon basta-basta maibebenta sa labas. Maliban sa katotohanang ang boss ni Wuji at ang Goldland Casino ay halos konektado sa lahat ng jewelry shops at pawn shops sa bansa. Sa isang salita, hindi maibebenta ni Hiju ang ginto ng ligtas kapag siya lang na mag-isa. Dahil doon, nagmungkahi si Wuji na maghanap ng goldsmith para tunawin ang ginto at mahati-hati ang bawat 10 kilong gold bar ng tigi 1 kilo na lamang. Pagkatapos ay ibenta iyon gamit ang pekeng pangalan. Sa huli, nagkasundo sila na paghatian ang lahat ng ginto ng 3 bahagi kasama si Lee Do-kyung. Dahil doon, pabirong tinanong ni Wuji si Haeju, boyfriend mo ba siya? Gayunpaman, hindi iyon naging problema kay Wuji. Sa ibang lugar, pinaimbestigahan ni Mr. Kim ang isang patay kung saan nawawala ang kabaong nito. Hanggang kausapin siya ng kanyang junior na si Mr. Kang tungkol sa issue ng nawawalang coffin na galing sa ibang bansa. Sinaad niya na ang balita tungkol sa nasabing kabaong ay nagiging worldwide na at pinaliwanag na lahat ng kapulisan at government agencies ay nakaabang. Iyon ay dahil sa umuugong na balita na ang kabaong ay naglalaman ng mga ginto. Napag-alaman na pinuslit nila ang mga nasabing ginto gamit ang kabaong para umiwas sa malaking tax. Doon ay parehas nilang inamin na dahil sa matinding pangangailangan, pumayag sila sa gusto ni Hocheol, ang boss ni Wuji na hanapin ang pasikreto kung kanino at kung saan napunta ang ginto. Kinalaunan, nakumbinsi ni Hiju na dalhin sa ospital ang kanyang ina na matagal nang may sakit at umaasa na lang sa pain reliever. Ngunit matapos lumabas ang resulta, napag-alaman na nasa huling stage na ng cancer ang kanyang sakit. Masusolusyonan na lang ito sa pamamagitan ng pansamantalang pagkikimo. Saad ng doktor, tumanggi si Sun-ok at sinabi na pinagkakaperahan lang ang kanyang sakit. Para saan pa, hindi magtatagal, mamamatay rin lang ako, di ba? Bulalas niya. Nagkaroon ng sagutan ng mag-ina hanggang sa puntong maglabas sila ng mga hinanakit sa isa't isa. Ang araw na laging sinasabi ni Sun-ok na malas siya sa buhay niya at ang araw kung kailan iniwan siya ni Hiju at di na bumalik. Tinanong siya ni Sun-ok, bakit mo ginagawa ito kung kailan malapit na akong mamatay? Tinanong siya ni Hiju pabalik, gusto mo bang iwanan ang anak mo na mag-isa? Ang salita ni Hiju ay para bagang karayom na sumundot sa kanya. Dahil simula bata, hindi niya siya pinakitaan ng anumang pagpapahalaga. Nang sumakay sila sa bus, nakatulog si Sun-ok at bago pamuntog, pinasandal siya ni Hiju sa kanyang balikat. Kinagabihan, nakipagkita sina Hiju at Wuji sa goldsmith na si Hon-seok sa kanyang shop para sekretong tunawin ang ginto. Nagsabi ang dalawa na hihintayin nila hanggang matapos ang pagtunaw para siguraduhing walang palya hanggang matapos. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagtunaw, biglang kumatok si President No, ang may-ari ng shop. Agad nagtago ang dalawa sa stockroom habang kinukwestiyon ni Mr. No si Hon-seok kung ano ang ginagawa niya doon sa kalagitnaan ng gabi. Hanggang banggitin niya na bibilhin na ang shop dahil hindi na iyon bumibenta. Nang magpaalam na siya para umalis, biglang nahulog ni Wugi ang ginto na tinago nila para hindi makita ni Mr. No. Agad binuksan ni Mr. No ang silid at nang makita niya ang dalawa, bigla siyang pinalo ni Wugi. Dahilan upang mawalan ito ng malay at matumba sa sahig. Gusto niyang tuluyan ng matanda dahil baka magsumbong siya di o mano, pero napigilan siya ni Hiju. Wugi, alam kong ikaw ang batang tumulong sa akin noong nahulog ako sa malalim na bangin at laking pasalamat ko na tinulungan mo ako upang tawagin ang mga tita para puntahan ako. Lagi kang nakikinig sa akin noon. Sana, sa pagkakataong eto, pakinggan mo pa rin ako, saad ni Hiju, bagay na sumagi sa kalooban ni Wugi. Para hindi matuluyan ng matanda, agad siyang kinarga ni Wugi at dinala sa ospital. Ilang oras pa, natapos na ang pagtunaw at paghati-hati. Pinaghatian ng dalawang ginto. Ngunit nang maningil si Hon-seok, biglang sinabi ni Wugi na ibibigay na lang niya ang bayad kapag natapos lahat ang ginagawa niya. Paano kung hindi na kayo bumalik? Kailangan ko rin ng pera, saad niya. Bago pa magkainitan, binigay ni Hiju ang isang pirasong ginto galing sa hati niya, bilang kabayaran niya hanggang matapos ang nasabing pagtunaw. Kinalaunan, habang natutulog si Hiju sa pawn shop, ginising siya ng kanyang ina at sinabi na ilang araw na lang babalik ang kanyang asawa, kaya't kailangan ni Hiju na maghanap ng ibang matutuluyan. Hanggang biglang may kumatok, dumating na nga ang kanyang asawa at kasama si Mr. Jang, ang lalaking pinagbentahan ni Sun-ok ng gold watch noong nakaraang araw. Nagreklamo si Mr. Jang na masyadong mahal ang presyo niya sa gold watch. Nang makita ni Hocheol na wala iyon sa ledger, nagdilim ang mukha niya at agad niyang pinauwi si Mr. Jang. Pagkatapos, hinarap niya si Sun-ok. Halatang umiinit na siya sa galit. Binanggit niya ang matagal na niyang linya tuwing nagkakamali si Sun-ok. Isa ka lang sales lady na walang-wala noon kasama ang anak mo. At pinulot kita para mapakain. Wala ka man lang bang utang na loob para gawin eto sa akin? Bulalas niya. Hanggang bigla niya siyang hilain at inuntog sa pader. Sinugat niya siya sa tiyan gaya ng lagi niyang ginagawa at nang tuluyan na sana niya eto ay biglang lumabas si Hiju at pinalo siya sa ulo. Sa isang iglap natumba eto sa sahig at doon naligo siya sa sarili niyang dugo. Dahil sa nangyari, pinilit ni Sun-ok si Hiju na umalis na para hindi na madamay pa. Ibinigay niya ang passbook kung saan naglalaman iyon ng mga pera na inipon niya simula noon pa para sa kanya. Umalis ka na at huwag nang bumalik. Ako na ang bahala dito, total hindi magtatagal, mawawala na rin lang ako, saad niya. Tumanggi si Hiju at habang siya'y umiiyak, pilit siyang itinulak ng kanyang ina palabas sa may gate.
Pagbalik sa loob, tumawag siya sa pulis. Sinaad niya ang kanyang lokasyon at inamin na napatay niya ang kanyang asawa. Mula sa isang flashback, naalala ni Hiju ang naging buhay niya matapos niyang umalis sa puder ng kanyang ina dahil sa kanyang tito. Minsan siyang nagtrabaho sa isang hotel, ngunit natonton siya doon ni Cheoljong. Lagi niya siyang sinasabihan na umuwi na sa kanila na may kasamang panghaharas. Ang mga pangyayaring iyon ay nagudyok kay Hiju na lumipat sa Goldland Casino. Hindi para sa pera, kundi para sa proteksyon. Hanggang makilala niya doon si Dokyong, ang piloto na mahilig sa casino. Ang tao na sa tingin niya ay umaasa lang sa swerte. Laging sinasabi ni Dokyong na nananalo siya dahil kay Hiju. Binigyan niya siya ng chips at iniwan niya ang kanyang hotel card sa kanya. Sa gitna ng magandang pakiramdam na bigay ni Dokyong, muling nagpakita sa kanya ang lasing na si Cheoljong. Gayunpaman, agad siyang pinalabas matapos niyang tawagin ng security. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya si Dokyong na nagulat dahil hindi niya inaasahang puntahan siya ni Heju. Pinalit niya ang mga chips ng pera at inabot sa kanya. "In-encash ko na para sa'yo," saad niya. Gayunpaman, sinaad ni Dokyong na sa kanya talaga iyon, dahilan upang sabihan siya ni Heju na kung talaga siya, kunin niya ang perang meron siya at itaya sa kasino para makita niya di o mano kung may swerte ba siya sa buhay. Kinabukasan, naglaro na nga ang dalawa at sa kabutihang palad, nanalo si Hiju. Simula noon, nagsimula ang relasyon nila at nakapamasyal na rin siya sa ibang bansa. Ang dating malamlam na mukha ni Heju ay nagsimulang magliwanag dahil sa wakas nakaramdam siya ng kalayaan at seguridad sa piling ni Dokyong. Ang lahat ng iyon ay mga alaala ni Dokyong na tumatak sa kanya hanggang mangyari na nga ang lahat. Ang pagkabaon ni Dokyong sa utang. At dahil pinaalis siya ng kanyang ina sa pawn shop, bumalik siya sa minahan upang muling kumuha ng gold bar. Doon ay muli siyang nagmuni-muni. Naging kasintahan ko ba si Dokyong dahil sa pag-ibig o dahil kailangan ko ng protection bilang babae, naisip niya. Samantala, muling piniga ni Ho Cheol si Mr. Kim na bilisan ang paghanap sa ginto dahil malapit nang dumating ang chairman ng Goldland Casino. Samantala, napag-alaman na buhay pa si Cheoljong. Gusto niya na makulong si Sun Ok dahil sa pagnakaw niya di o mano sa pera niya mula sa kaniyang pawn shop. Gayunpaman, walang pakialam si Sun Ok kahit pa mabulok siya sa kulungan. Samantala, naipalit na ni Wooji ang ginto sa jewelry shop. Tinawagan siya ni Heju at pinaalam ni Wooji na bibili siya ng sasakyan. Samantala, pumunta si Detective Kim sa Yangpu Airport upang tanungin si Eugene tungkol sa koneksyon niya kay Dokyong. Napag-alaman na nagkita sila bago mangyari ang insidente. Hanggang maalala ni Eugene na gusto ni Dokyong na humingi sa kanya ng pabor para magpuslit ng kargamento, pero hindi iyon nangyari dahil ang gusto ni Eugene ay marinig sa kanya na mahal niya siya. Tinanong siya ng detective kung ano ang pinag-usapan nila noong araw na nagkita sila. Sinaad ni Eugene na iyon ay tungkol sa personal na bagay. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang ginawa niya pagkatapos, sinaad niya na pumunta siya sa movie theater. Hanggang mapunta kay Hiju ang usapan. Dahil hindi siya makontak ng detective, hiningi niya kay Eugene na tawagan niya siya para sa kanya. Samantala, dinaanan ni Wooji si Heju pagkatapos. Doon ay inabot niya ang 800 million won na share nila ni Dokyong mula sa unang gold bar. "Marami na tayong pera," saad niya sabay harorot sa sasakyan. Sa ospital, pinuntahan ni Mila si Cheoljong para kausapin na iorong ang demanda niya laban kay Sun Ok. Gayunpaman, sinaad niya na hindi si Sun Ok ang nanakit sa kanya, kundi si Heju. Sinabihan niya si Mila na papuntahin doon si Heju para bayaran siya at kung hindi itatapon niya silang mag-ina sa kangkungan. Dahil doon, agad tumawag si Mila kay Heju upang ipaalam na buhay pa si Cheoljong at sinaad na humihingi siya ng kabayaran sa perang nagamit ni Sun Ok mula sa pawn shop. Agad pumayag si Hiju, bagay na pinagtaka ng kanyang tita. Nang marinig iyon ni Wooji, ay tinanong niya kung sino ang naniningil ng bayad. Sinaad niya na partner na sila ngayon, at dapat walang lihiman sa kanilang dalawa. "Iisang bar pa lang ang nabenta natin, kapag may nangyari sa'yo, magkakaroon tayong parehas ng problema, kaya't nararapat lang na magtulungan tayo ano man ang mangyari," saad ni Wooji. Dumiretso sila upang ipagawa ang pangalawang ginto, at doon, kinausap ni Wooji si Heju tungkol sa kanyang tito. Nagbigay siya ng dalawang options. Bayaran ni Heju ang tito niya na lampas pa sa hinihingi niya, kasama ang isang agreement na umalis siya sa lugar at wala siyang pagsasabihan kahit kanino. At ang pangalawang option ay iligpit siya. Nag-alala si Wooji na baka pag binigyan siya ng pera ay sasamantalahin niya iyon para humingi ulit gamit ang pangyayari kung saan si Heju ang totoong pumalo sa kanya. Maliban doon, nag-alala siya na baka mag-ingay siya at sabihin iyon sa pulisya. Pumayag si Heju at pinili ang unang suhestyon niya. Samantala, umusad na ang gabi, pero hindi matahimik si Detective Kim na nasa opisina pa rin, kahit gabi na. Yon ay dahil sa sitwasyon ni Sun Ok. Pinuntahan niya ito sa selda at doon, napag-alaman na dati na silang nagkakilala noong mga dalaga at binata pa sila. "Muli tayong nagkita, pero dito pa talaga," saad ni Mr. Kim. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Heju si Cheoljong na tuwang-tuwa nang makita siya. Diretsahan siyang sinabihan ni Heju na babayaran niyang lahat ang utang ng kanyang ina sa kanya, basta't iorong niya ang demanda laban sa kanyang ina, kasama ang agreement na lisanin niya ang Jongsan pagkatapos. Tumanggi si Cheoljong dahil nandoon di umano ang business at bahay niya, pero agad sinabi ni Heju na bibilhin niya iyon lahat para walang problema. Kahit pa ang bahay ay nakasanla at ang pawn shop ay baon sa utang.
Nang sabihin ni Cheoljong na ibebenta niya iyon ng 1 billion won, agad siyang pumayag, bagay na pinagtaka niya. Punta ka sa shop bukas, babayaran kita ng cash, matapos mong pirmahan ang agreement at mayorong ang demanda, bulalas ni Haeju. Matapos ang pag-uusap ay dumiretso sila ni Wooji sa Yungpo Airport. Gusto ni Haeju na kunin ang kanyang back pay upang mabuo ang 1 billion na kailangan niya upang mapalabas ang kanyang ina. Gayunpaman, sinabihan siya ni Eugene na harapin niya muna si Detective Kim. Sinabihan niya siya na alam na ng detective na dinala ng suspect ang casket sa Jongsan kaya't hanggat maari wag niyang sasabihin na pumunta siya doon. Ang hindi niya inaasahan ay nang ipagtapat ni Eugene na naging sila ni Dokyong, ngunit hindi nagtagal dahil sa pagiging playboy niya, di o mano. Sinaad niya na wag siyang magtiwala at magpagamit sa kanya dahil masisira lang ang buhay niya. Gayunpaman, sinabi rin niya na kung may problema si Haeju, lapitan niya lang siya. Habang pauwi, biglang tumawag si Detective Kim kay Haeju, bagay na ikinataranta ni Wooji. Pinagtapat ni Haeju kay Wooji na pinagsususpetsahan siya ng pulis bilang kakunsaba ni Lee Dokyong sa pagtangay ng kabaong patungong Jongsan. Agad siyang tinanong kung nasaan siya noong gabing nawala si Dokyong at ang kabaong. Nagsinungaling siya at sinaad na nanood siya ng movie malayo sa kanyang tinitirhan habang hindi matahimik si Wooji, lalo na nang malaman niya na si Detective Kim ang tumawag kay Haeju. Sinabi niya na nagtatrabaho rin ang detective para sa kanyang boss na si Hochol na isang loan shark. Sa detention, naurong na nga ang demanda laban kay Sun-ok, ngunit nang puntahan siya ni Mr. Kim sa loob ay wala na siyang malay. Agad siya nitong binuhat at dinala sa ospital. Pinuntahan siya ni Mila at doon kinausap siya ni Haeju. Nabantayan niya muna ang kanyang ina dahil may aasikasuhin lang siya. Hindi nagtagal, dumating si Cheoljong sa pawn shop lulan ng isang taxi. Muli siyang natuwa nang makita si Haeju, ngunit pagpasok niya sa loob ay agad pinakita sa kanya ni Haeju ang agreement. Gayunpaman, nang makita niya ang bulto-bultong pera, ay bigla siyang umorong. Ayaw niyang pirmahan ng agreement dahil iisang pamilya sila, di o mano, at sa kanila namang lahat ang pawn shop. Sinabi niya na mamumuhay sila doong tatlo at kahit papaano ay matuwa si Sun-o sa huling sandali ng buhay niya. Kinuha niya ang bag ng pera para umalis pero nakipag-agawan si Haeju. Dahilan upang sampalin siya ni Cheoljong ng malakas hanggang mapatumba siya sa sahig. Binalaan niya siya na wala rin lang siyang magawa kaya't manatili na lang siya sa pawn shop upang magbantay habang hihintayin niyang mamatay ang kanyang ina. Gayunpaman, nang palabas na siya ay sinalubong siya ni Wooji sa may pintuan. Tinanong niya si Haeju, gagawin ko ba ang option number 2? Omo o si Haeju. At doon, nangyari na nga ang bagay na hindi dapat mangyari. Matapos ang pangyayari sa pawn shop ay agad dinala ni Wooji ang bangkay sa isang liblib na babuyan. Pagkatapos niyang bayaran ng lalaking nagpapakain ng baboy, kinuha niya iyon at sinalang sa gilingan. Pagkatapos ay hinaluan ng feeds at pinakain sa baboy. Hindi nagtagal, dumating siya sa pawn shop ni Haeju. Kumain siya ng noodles pagkatapos ay kinuha ang isang pirasong ginto sa lamesa bilang kabayaran. Malaki talaga ang nagagawa ng pera. Kaya mong paikutin ang mundo sa bagay na gusto mo, saad niya. Ibinigay niya ang peking card na pinagawa niya para kay Haeju at pinayuhan siyang magbukas na ng kanyang account. Pinayuhan din siya na magpagawa na ng passport nang makaalis na sila sa bansa sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, lumabas si Haeju para bumili ng sasakyan gamit ang kanyang peking ID. At dahil siya ay babae at laging mag-isa, bumili siya ng bala para sa baril na hawak niya. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa minahan upang muling kumuha ng 2 pang ginto. Mula sa 10, 6 na lang ang natira. Dumiretso siya sa ospital pagkatapos ay kinausap ang kanyang takot na ina. Nag-aalala na baka maabutan siya di o mano ni Cheoljong at baka kung ano ang gawin sa kanya. Gayunpaman, pinagtapat ni Haeju na wala na si Cheoljong, wala na ring mananakit sa kanya. Magmula ngayon mananatili na ako sa tabi mo. Paliwanag ni Haeju. Samantala, nakausap ni Chairman Gaisok ang isang Thai businessman na nagsasabing gusto ng kanyang boss na madala sa kanya ang ginto upang makita bago iyon bayaran. Gayunpaman, nagalit ang chairman at sinaad na kung gusto nilang makita at makuha, sila ang bahalang mag-transport sa kargamento. Nang tawagan ng chairman si Ho Cheol upang tanungin si Dokyong, sinaad niya na kapag di pa siya magsabi kung nasaan ang ginto, ay ililigpit niya siya. Dahilan upang tanungin siya ng chairman, so yan ang gusto mo? Bakit? Ikaw na ba ang boss ngayon? Nang malaman ng chairman na walang pamilya si Dokyong, pinayuhan niya si Ho Cheol na gamitin ang malapit niyang kaibigan hanggang magtapat siya. Binalaan niya si Ho Cheol na dapat pagbalik niya, nakapwesto na ang kabaong at ginto sa kanyang hotel. Samantala, kinausap ni Ho Cheol si Detective Kim upang alamin kung nakuha na niya ang sinasabing accomplice ni Dokyong. Sinaad ng detective na malaki ang kutob niyang si Cha Eugene ang babaeng kasangkot dahil nakita niya di umano siya sa isang footage na pumunta sa Jongsan. Dahilan upang lagyan niya ng tracking device ang sasakyan ni Eugene. Dahil doon, agad pinuntahan ni Ho Cheol si Dokyong sa ospital upang takutin siya na alam na niya di umano kung sino ang babaeng kasama niya na nagdala sa kabaong.
Siya si Cha Yujin, ang girlfriend mo. Saad ni Hochol, na para bang sigurado siya sa lahat. Tinakot niya si Dokyong na kapag di siya magsabi kung nasaan ang kabaong, tutuluyan niya ang kanyang girlfriend. Gayunpaman, pinaliwanag ni Dokyong na hindi niya siya girlfriend at nanatiling tikom tungkol sa ginto. Pagkaalis ni Hochol, ay agad tinawagan ni Dokyong si Yujin upang balaan siya na nasa delikado siyang sitwasyon ngayon at kailangan ng umalis ng bansa sa lalong madaling panahon. Pumayag si Yujin sa isang kondisyon. Sabihin niya kung ano ang laman ng kabaong. Nang magkaroon siya ng idea na gold ang laman noon, bigla siyang nagka-interest. Samantala, pagka-uwi ni Heju, nakita niya na may dugo sa isang gamit sa pawn shop. Agad niya iyong pinunasan ngunit hindi niya matanggal. Hanggang biglang tumawag si Eugene. Nang hindi siya sinasagot ni Heju, tinakot niya ito sa voicemail na isusumbong niya siya sa pulis. At sasabihin nasa Jongsan siya kapag di pa siya sumagot. Nang mag-call back si Heju, sinabi ni Eugene na pupuntahan niya siya sa Jongsan. Gusto kong magkita tayo sa maingay na lugar para hindi mahalata, saad ni Eugene. Doon ay sinabi ni Eugene na tinawagan siya ni Dokyong at sinaad di Omano na nakay Heju ang gold bars. Sinubukan niya siyang kumbinsihin na paghatian na lang nila ang ginto at huwag nang isipin si Dokyong. Kapag nakuha ni Dokyong ang ginto, malamang hindi na niya tayo kilala, saad ni Eugene. Habang sila ay nag-uusap, inalerto na ni Mr. Kim sina Hochiol na si Eugene ay nasa disco house sa Jongsan. Sa oras na yon, sinubukan ni Eugene na kumbinsihin si Heju na ilalabas nila ang kabaong sa airport na hindi nila malalaman gaya ng ginawa nila noong araw na ipinasok iyon sa bansa. Bago pumunta sa harap para sumabay sa sayaw, sinabihan niya si Heju na pag-isipan niyang maigi at magdesisyon agad sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Heju mula kay Wooji na papunta na roon ang grupo ni Hocheol upang tugisin si Eugene. Agad nagmadali si Heju upang balikan si Eugene hanggang makalabas sila patungo sa sasakyan. Ipinaliwanag ni Heju na hindi sila mga pulis, bagkus mga tauhan ng Yes Money, isang lending firm, at sila din ang nagpuslit sa nasabing gold bars kamakailan. Habang nasa daan, pilit kinukumbinsi ni Eugene si Heju na puntahan na nila ang gold bars ngayon din bago pa mahuli ang lahat. Ngunit diniretso siya ni Heju sa shop. Ang alam ni Eugene ay naroon ang ginto, kaya't nang makakuha siya ng pagkakataon, kinuryente niya si Heju hanggang siya ay mawalan ng malay. Tinali niya ang kanyang mga kamay bago pumunta sa sasakyan ni Heju. Doon, nakita niya ang kanyang dashcam footage at nalaman niya na nasa abandonadong minahan ang gold bars. Sa oras na iyon tumawag si Wooji at narinig niya lahat ang mga sinabi ni Eugene kay Heju. Bumalik siya upang kumprontahin at pinakita ang footage na nagtuturo kung saang lugar makikita ang ginto. Ngayong alam ko na kung nasaan ang ginto. Basura ka na ngayon sa akin, hindi kita hahatian, at malamang ganon din ang gagawin ni Dokyong sayo kapag siya ang nakakita ng ginto, bulalas ni Eugene. Pinainom niya siya ng alak na may gamot at sinaad, goodbye forever. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag ni Heju na may lamang ginto at lumabas upang sumakay ng taxi. Sa oras na yon, nakalabas si Heju sa pawn shop na siya naman ang pagdating ni Wooji. Inalalayan siya nito papasok sa kanyang sasakyan at sinaad na narinig niyang lahat ang kanilang usapan. Sinabihan siya ni Heju na papunta pa lang si Eugene upang kunin ang kanyang sasakyan, kaya't maari nila siyang maunahan pag nagkataon. Samantala, yung inaakala ni Eugene na hawak na niya ang tagumpay, ay biglang naudlot sa isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, nagulat na lang siya na naroon si Hocheol na naghihintay. Diretsahan niya siyang tinanong nasaan ang ginto. Sinubukan ni Eugene na tumangging hindi niya alam pero bigla siyang sinakal ni Hocheol sa leeg. Tinawagan niya si Dokyong at sinaad na kung hindi pa siya magsasabi ay tutuluyan na niya ang kanyang girlfriend. Doon ay sinaad ni Dokyong na hindi niya alam. Ngunit, bago pa siya tuluyang sakalin ni Hochol, desperado itong nagsalita. Sa nanginginig na boses, ibinunyag ni Eugene na ang ginto ay nakatago sa isang abandonadong minahan. Bilang patunay, agad niyang ipinakita ang dashcam footage na hawak niya. Nang masiguro ni Hocheol na totoo ang sinabi niya, tinuluyan na siya nito ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, nagpadala si Dokyong ng isang agarang mensahe kay Heju. Nagbabala siya na alam na ni Hocheol ang kinaroroonan ng ginto at kailangan niya itong ilipat bago pa mahuli ang lahat. Samantala, nang buksan ni Hocheol ang bag ni Heju, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang 2 gold bars. Hinawakan niya iyon habang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi makapaniwala na lumapit mismo sa kanya ang ginto. Matapos dalhin ni Wooji si Heju sa minahan, sinubukan niya siyang gisingin, ngunit napahimbing siya sa tulog. Nagsimula siyang maghukay, at doon natagpuan niya ang mga ginto, kumikislap, at nagbibigay babala na sino man ang hahawak, noon ay maaring mapunta alinman sa dalawa, karangyaan o kamatayan. Ngunit habang tuwang-tuwa si Wooji sa kanyang mga nakikita, nagulat siya nang biglang itutok ni Heju ang baril sa kanya. Matapos ang pagtataksil ni Eugene, mukhang wala nang tiwala si Heju kahit kanino. Doon ay, sinabihan siya ni Heju na ilagay ang mga ginto sa likod ng sasakyan na siya naman ang ginawa niya. Habang kinukuha ni Wooji ang mga huling ginto, sinabihan siya ni Heju na dalhin niya lahat ng mga iyon at huwag nang magpakita kahit kailan. Natatakot siyang mawala ang lahat ng gintong iyon, lalo na't nagtatrabaho si Wooji kina Park at Yusok. Ngunit nang aalis na sana si Wooji, biglang may narinig silang tunog, isang senyales na may pumasok na sa loob. Walang iba kundi si Park Hocheol.
Agad sumakay ang dalawa at pinaharorot ni Wooji ang sasakyan, pabalik dahilan, upang tamaan si Hocheol at bumagsak sa lupa. Nagpa siya silang tumakas, ngunit nang makita ni Wooji na patay na si Eugene, muli siyang bumalik at iniwan si Hiju sa kotse. Nagkaharap ang dalawa sa loob at matapos bumagsak si Wooji, agad tumakbo si Hocheol palabas. Natagpuan niya ang abandonadong kotse ni Hiju at walang tao sa loob. Nagtago si Hiju sa ilalim ng kotse ni Eugene, ngunit bago pa siya makita ni Hocheol, agad tinawagan ni Hiju ang telepono ni Eugene para ilihis ang atensyon nito. Pagkatapos, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa sasakyan. Hinabol siya ni Hocheol, ngunit lumaban siya at nasprayhan ang kanyang mga mata. Agad siyang humarorot palayo sa lugar, dala ang mga ginto na maaring magbigay linaw o di kaya'y lalong magpalabo sa kanyang naghihintay na kapalaran. Samantala, mas lalong umigting ang sitwasyon ni Hocheol na yung wala pa rin ang ginto. Kasama na ang balitang babalik na si Chairman Gyuseok kinabukasan. Sinubukan niyang tawagan si Mr. Kim para hulihin ang sasakyan na tumakas galing sa minahan. Ibinigay niya ang plate number ng sasakyan at inalok siya ng mas malaking bayad, ngunit ipinaalala sa kanya ni Mr. Kim na tinapos na niya ang kanilang kontrata at wala na siyang balak bumalik. Sinabi rin niya na nakatakas na si Dokyong sa ospital na lalong nagpalala sa problema niya. Naging malinaw din na hindi na makakakuha ng impormasyon si Hocheol mula kay Mr. Kim. Bago umalis, sinira ni Hocheol ang mukha ni Eugene bago niya ito itapon malapit sa bangin. Kinaumagahan, nagising si Hiju sa tawag ni Wooji na galit dahil iniwan siya ni Heju sa minahan. Ngunit ang ikinabahala nila ay kung namukhaan ba sila ni Hocheol. Gusto ni Heju na wag na silang magkita pa, pero dahil nasa kanya pa ang ginto ni Wooji, nagkasundo silang magkita sa pagawaan. Samantala, nagkasundo sina Hiju at Dokyong na magkita sa hotel kinagabihan para mag-usap at kung ano ang susunod nilang plano. Ngunit bago pumaroon, kinausap ni Heju si Dokyong sa phone. Binanggit niya na patay na si Eugene at sinaad na naiintindihan niyang naging kasintahan niya rin siya noon. Gayunpaman, pinaintindi ni Dokyong sa kanya na sa lahat ng mga naging girlfriend niya, siya ang pinaka-naiiba sa kanila. Ngunit mukhang mas interesado rin siya sa gold bars at sinasabi niya lang iyon dahil nasa kanya pa ang ginto. Maliban sa sinabi noon ni Eugene at sa paalala ni Wooji na hindi mapagkatiwalaan si Dokyong, lalong naguluhan si Hiju. Nang amenin ni Dokyong na ginamit niya lang ang mga babae para makapagpuslit, sinaad ni Heju na mukhang siya naman ang gumamit sa kanya. Inaamin ko na pinuntahan kita noon dahil nakita kita bilang outlet para makatakas sa masalimuot kong mundo. Paliwanag ni Hejo. At doon, nagdesisyon siya na wag munang makipagkita kay Dokyong. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa ospital na mabigat ang dibdib. At dahil pakiramdam niya ay wala na siyang lakas, nakatulog siya sa kama ng kanyang ina. Samantala, muling nagkita sina Heju at Wooji sa paggawaan ng ginto. Nang malaman ni Wooji na hiniwalayan na ni Heju si Dokyong, ay tuwang-tuwa ito. Pagkatapos ay sinabi niya na mag-isa lang ni Hocheol na pumunta sa minahan dahil interesado rin siya sa ginto. Sinaad niya na ipagpatuloy lang siyang gamitin ni Heju kapalit ng ginto bilang kanyang bayad. Isang patunay na pera na nga ang nagpapaikot sa kanya. Samantala, dumating na si Chairman Gaisok at habang papunta sila sa hotel, tinanong niya si Hocheol. Kumusta? Nakapwesto na ba ang kabaong na may ginto sa hotel? Nang sabihin ni Hocheol na hindi pa niya ito natatagpuan, nagalit ang chairman, paulit-ulit na ang sagot mo, saad niya. Nangako si Hocheol na hahanapin niya ang ginto, pero nagulat siya nang biglang sabihin ng chairman na wag na niyang hanapin pa. Sa isang hukay sa likod ng hotel, ihinagis doon si Hocheol, matapos siyang bugbogin. Doon ay tinanong siya ng chairman, paano mo nalaman na ginto ang laman ng kabaong? Ipinagtapat ni Hocheol na sinabi iyon ni Detective Kim sa kanya, bagay na kinagulat ng chairman dahil pati mga pulis ay alam na nila. Gusto niyang maniwala na kasabwat siya ni Dokyong, ngunit kung totoo man yon, dapat sana ay lumabas na siya ng bansa. Bilang resulta, tinanggal niya si Hocheol bilang in charge sa paghahanap ng casket at binigyan ng mas mahirap na trabaho. Pagkaalis ng chairman, kinutya siya ni Woojin at pinayuhan na huwag masyadong mayabang. Sinaad ni Woojin na siya na ngayon ang in charge sa paghahanap ng ginto. Sinabi niya na noong araw na pinuslit ang kabaong sa airport, ay naroroon siya mismo at alam niya kung saan napunta, bagay na kinagulat ni Hocheol. Sa shop, sinaad ni Heju na mukhang nakita siya ni Mr. Kim at Hocheol. Meron siyang kutob na hindi lang sila nagsasalita, pero may mga plano na sila. Dahil doon, pinayuhan siya ni Wooji na ipasara at itapon lahat ng mga accounts na nakapangalan sa kanya. Simula ngayon, magiging ikaw na si Juharan. Sa buong buhay mo, saad niya. Ang mas matindi, iminungkahi niya na kung gusto ni Heju, iligpit niya si Mr. Kim, basta't bayaran niya lang siya. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Mr. Kim si Sun Oak na nagulat dahil nakakuha siya ng private room. Napag-alaman na dati silang magkasintahan noon, ngunit ayaw ni Sun Oak na pag-usapan pa nila ang nakalipas. Tinanong siya ni Mr. Kim kung sino si Juharan na tumatayo bilang kanyang guardian. Mukhang mayaman siya, dagdag niya.
Nang malaman ni Son Ok na si Hiju ang tinutukoy niyang juharan ay sinaad niya na pamangkin niya eto. Nag-alala si Son Ok dahil parang iniimbestigahan siya ni Mr. Kim, dahilan upang sabihin ni Mr. Kim na mukhang nagkautang siya ng malaki at gusto lang niyang matulungan eto para malihis sa maling kamay. Sinaad niya na sabihan siya ni Son Ok oras na pumaroon siya sa ospital. Bago umalis, pasekreto siyang naglagay ng recorder sa may kinagabihan, tinawagan ni Heju si Dokyong. Sinaad niya na hindi na nila kailangan magkita pa at ipadala na lang niya ang share niya sa gold bars. Nagulat si Dokyong dahil hindi niya inaasahang hatiin ni Heju ang mga ginto. Ako ang nagtago ng ginto at naging delikado rin ang buhay ko. Dapat malaki rin ang share ko, di ba? Tanong niya. Hindi na niya binanggit si Wooji. Ngunit sinabihan niya si Dokyong na delikado na ngayon sa Yangpo Airport at para makaalis ng ligtas, kailangan niyang sumakay sa cargo ship at isalubong na lang niya ang kanyang gold bars sa may pier. Kinabukasan, iniuwi na ni Wooji at Heju ang mga gintong pinagawa nila mula sa goldsmith noong nakaraang gabi. Habang nasa daan, kinuwestiyon ni Wooji si Heju dahil sa pagbibigay niya di o mano ng kalahating bahagi ng gold bars kay Dokyong. Akala ko ba naghiwalay na kayo? Ganon pa rin ba kalala ang pagmamahal mo sa kanya? At ganon kalaki ang hati niya? Pati pag-alis niya sa bansa ay inasikaso mo? Tanong niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Ngunit siya ang nagpatago ng ginto. Gusto ko lang din siyang maging masaya kahit papano, bulalas ni Heju. Gayunpaman kung gaano ka-interesado si Dokyong sa gold bars, mas malala naman si Wooji. Kinompronta niya si Heju dala ng 5% lang ang napunta sa kanya. Dahilan upang ibigay ni Heju ang 10% sa share niya. Sinaad ni Heju na ang hirap na niyang magtiwala ngayon dahil halos lahat ng mga taong nakasama niya ay niloko siya dahil sa pera. Dahilan upang sabihin ni Wooji na hindi pa iyon sumasagi sa isip niya. Pagdating ng gabi, agad sinagawa ni Dokyong ang plano niya. Pumasok siya sa pawn shop ni Heju habang hinahanap ang ginto gamit ang metal detector. Doon ay palihim siyang pinapanood ni Heju. Nang makalapit siya sa kanya, binuksan niya ang ilaw at itinutok ang baril sa kanya. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong niya. Sa sumunod na araw, muling sinariwa ni Mr. Kim ang bahay kung saan dati silang tumira ni Son Ok. Naalala niya ang araw kung kailan magbibigti na sana siya dahil sa napakalaking utang niya sa Jeomsong na hindi niya kayang bayaran. Gusto ni Chairman Gaisok na kunin si Son Ok bilang kabayaran. At dahil walang magawa si Kim noon ay magbibigti na sana siya pero napigilan siya ng mga tauhan ni Gaisok. Kinausap siya ng chairman na wag na niya siyang bayaran pero magtrabaho siya sa kanya bilang kanyang tauhan. Simula noon, sumunod si Kim sa kanya at iniwan si Son Ok na mag-isa. Nakiusap siya na gagawin niya lahat ang gusto ng chairman, wag lang niyang gagalawin si Son Ok. Sa pawn shop, kinuwestiyon ni Heju si Dokyong. Sinabi ko na wag ka nang magpakita, pero bakit pumarito ka pa? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Dokyong na nakausap na niyang bibili sa buong gold bars sa Cambodia at kailangan nilang dalhin lahat yon doon para makapagsimulang muli. Ibinigay ko na lahat sa iyo ang kalahati. Talaga bang gusto mong angkinin lahat? Bulalas ni Heju. Sinubukan siyang lapitan ni Dokyong upang ipaliwanag na gusto niya siyang makasama doon pero tinutukan siya ni Heju ng baril. Sa ginawa mo ngayon, lalo akong nawalan ng tiwala. Totoong nakalabas ako sa malungkot na mundo simula nang makilala kita, pero kailangan na kitang pakawalan. Tandaan mong oras na tumanggap ang isang tao ng isang bagay na malaki, asahan mong isang bagay din ang mawawala, saad ni Heju. Hanggang sasabihin niya na hindi na niya ibibigay ang ginto. Sa totoo lang, nasa poder ko ang ginto ngayon, kaya't nasa akin ngayon ang kontrol sa kung ano ang gusto kong gawin. Dagdag niya, sabay-sabing umalis na siya at huwag nang babalik pa. Samantala, tinanong ni Gisok si Kim kung nasaan ang kabaong na naglalaman ng ginto. Sinaad ni Kim na mukhang hindi lang iisang tao ang involved. Alam ni Mr. Kim na si Heju ang may hawak ng ginto, ngunit hindi niya iyon sinabi. Bagkus, humingi siya ng 1 linggo upang trabahuin iyon kapalit ng kilong gold bar bilang kabayaran. Kinagabihan, naatasan si Mr. Kang na hanapin ang plate number ng sasakyang ginamit sa minahan noong nakaraang araw. Habang siya ay nasa Janggak, nakita siya ni Kim na naghihintay at sinabihan siya na hinanap na niya ang sasakyan doon pero wala siyang makita. Pinayuhan niya si Kang na i-report kay Hocheol na pag-aari ng Janggak Trading ang sasakyan, bagay na agad niyang ginawa. Samantala, natapos na ang leave na binigay nila kay Wooji upang magpagaling dahil sa tainga niya na sinugat ni Hocheol. Bumalik siya sa opisina upang magsumiti ng kanyang resignation letter pero hindi iyon inaprobahan ni Gitay dahil isa di umano siya sa kanilang magagaling na tauhan. Habang nasa massage clinic, tumawag si Kim kay Gaisok at sinaad na ang sasakyang ginamit ng suspect ay pag-aari ni Donggu, isa sa kanilang dating tauhan, 10 taon na ang nakalipas. Dahil doon, agad inutusan ni Gaisok si Woojin na dalhin ang kanyang team at puntahan ang Janggak Trading. Putulin mo ang kanyang tainga hanggang magsabi siya kung nasaan ang ginto, utos niya. Sa restaurant, pilit kinukumbinsi ni Wooji si Heju na wag nang ibigay ang kalahati ng ginto kay Dokyong. Nag-aalala siya na kapag bumalik siya kay Donggu upang makipag-transact para sa cargo ship na sasakyan ni Dokyong, magiging katapusan na rin nila. Gayunpaman, desidido si Heju na gawin iyon. Pagdating nila sa Janggak, muling pinaalalahanan ni Wooji si Heju na mag-iingat dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya sa loob.
Doon ay sinabi ni Heju kay Donggu na isang sasakyan at isang tao ang isasakay sa cargo ship. Binigyan niya siya ng isang gold bar bilang paunang bayad. Ngunit habang nag-uusap sila, ay paparating na si Hocheol. Nang makita iyon ni Wooji, ay agad siyang nagpadala ng mensahe kay Heju. Sa pag-aakalang hinahabol si Heju ng mga loan sharks, agad siyang pinatago ni Donggu sa may cabinet at dali-daling lumabas dala ang kanyang baril. Gayunpaman, agad inagaw iyon ni Hocheol at sinimulang putulin ang kanyang tainga. Sabihin mo kung nasaan ang kabaong at ang sasakyan, saad niya. Habang tumatanggi si Donggu na hindi niya alam, biglang dumating ang grupo ni Woojin na may mga dalang armas. Bago pa sila tuluyang makapasok sa loob, sinabi na ni Donggu na nakaijuharan ang hinahanap na sasakyan, na siya naman ang pagpasok ng grupo ni Woojin. Doon muling pinaringgan ni Woojin si Hocheol. Pinagbigyan ka na ni boss at binigay sa akin ang problemang eto. Sabihin mo ang totoo. Bakit ka narito? Tanong ni Woojin. Biglang nagpaliwanag si Gitay na naroon sila dahil nalaman nila di o mano na pag-aari ni Donggu ang sasakyang kumuha ng ginto. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Donggu na nabili na ni Juharan ang nasabing sasakyan 2 linggo na ang nakalipas at hindi na niya alam kung nasaan iyon. Inilabas niya ang patunay na nabenta na nga niya iyon, ngunit biglang inagaw ni Hocheol ang papeles at itinago iyon. Dahil doon nagsimula ang matinding awayan hanggang masugat ni Hocheol si Woojin sa leeg. Agad tumakas si Hocheol dala ang sakyan, dahilan upang pumasok na rin si Kim sa loob. Doon ay walang magawa si Wooji, kundi manood na lang habang lubos na nag-aalala para kay Heju. Sa loob, hinanap ni Kim si Juharan kay Donggu, pero nagsinungaling siya na hindi niya siya nakita. Hanggang tawagin siya upang tulungan si Woojin na dalhin sa ospital. Dahil doon, nakakuha si Heju ng pagkakataon upang sabihan si Wooji na umalis na doon dahil palabas na sina Mr. Kim at baka siya makita. Nang makaalis na ang lahat, pinaliwanag ni Donggu kay Heju na hindi siya kagaya nila na sa Kim sa pera. Wala din siyang pakialam kung nasa kanya man ang casket na naglalaman ng ginto. Ang gusto ko lang ay bayaran mo ng maayos ang transport fee at ako na ang bahala sa biyahe hanggang makarating ng ligtas, bulalas niya. Samantala, tuluyan nang namaalam si Woojin, dahilan upang magalit ng husto si Gisok. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Hocheol. Pagkatapos ay sinabihan si Kim na dalhin sa kanya si Juharan at Lee Do-kyung sa lalong madaling panahon. Binalaan niya siya na kapag naunahan siya ni Hocheol sa paghahanap, tatapyasan niya ang isa sa tainga niya. Samantala, nasundan ni Mr. Kim si Heju sa pawn shop. Ngunit habang nag-oobserba siya sa labas, bigla siyang tinawagan ni Sun Ok at inaya na puntahan niya siya sa ospital ngayon din. Sa kabila nito, naalala ni Hocheol na ang pangalang Juharan ay ang babaeng pinatay niya noon. Nangangahulog ang peke ang pangalan ng babaeng bumili ng sasakyan. Pinuntahan niya si Gitae at kinumbinsi na sumama sa kanya dahil ang laman ng casket di umano ay nagkakahalaga ng 150,000 bilyones. Hanggang malaman nila na nawawala ang ID ni Juharan sa kanilang files, isang babaeng hindi makapagbayad dahil sa malaki niyang utang sa kanila. Bilang resulta, iniligpit siya ni Hocheol. Doon ay napagtanto nila na may kumuha sa ID upang gamitin sa pagkuha ng ginto, hanggang maisip nila na si Wooji lang ang isang may access sa files. Dahil doon, naisip nila na siya ang kumuha. Sa ospital, dumating na nga si Kim at doon, hiningi ni Sun Ok na paliguan niya siya kahit ngayon lang. Alam kong sandali na lang ang buhay ko at gusto ko mamatay akong malinis at maganda, saad niya. Pinaliguan nga siya ni Kim. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sun Ok ang isang bagay na yumanig sa mundo niya. Hindi totoong pamangkin ko si Heju. Siya ay anak ko at ikaw ang ama, diretsahan niyang sinabi. Nanganganib ang buhay niya at ngayong malapit na akong mawala, hiling ko sana na protektahan mo siya, pakiusap niya. Ayaw man maniwala ni Kim, pinaliwanag ni Sun Ok na noong araw na umalis si Kim ay buntis na siya. Sinaad niya na kahit huwag na niyang ipaalam na siya ang tatay niya, nang sa ganon, manatili silang ligtas. Kinagabihan, dumating si Heju sa kanyang hiding spot. Tiningnan niya ang mga gold bars na para kay Do-kyung, pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa kanya na nagsasabi ng lugar kung saan sila magkikita kinabukasan. Sa ospital, matapos malaman na wala ng pag-asa na magamot pa si Sun Ok, sinaad ni Heju na dadalhin niya siya sa ibang pagamutan. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang ina dahil alam niyang wala na siyang pag-asa pa. Sinabihan niya si Heju na huwag nang pahirapan ang sarili para makapagpahinga na siya, hanggang tanungin siya ni Heju tungkol sa kanyang ama. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa aking ama. Umaasa na may marinig siyang mabuti tungkol sa kanya bago pa niya siya tuluyang iwan na mag-isa. Habang nakikinig si Kim gamit ang live recorder, sinaad ni Sun Ok na ang kanyang ama ay mabait at may itsura. Sinabi niya na napakatingkad niya sa kanyang uniforme, na umaayon sa kung gaano katingkad ang puso niya. Habang naririnig iyon ni Kim ay napapaluha na lang siya, habang inaalala ang araw na iniwan niya siya para lang masalba sila sa utang na meron sila. Hanggang tanungin ni Sun Ok si Heju kung ano talaga ang nangyari kay Cheoljong. Sinabi ni Heju na wala na siya. Pagkatapos ay pinakita ang isang gold bar sa kanya. Sinaad niya na sa pamamagitan noon, mapapagaan ang mga bagay-bagay sa kanila. Kinuwestiyon siya ng kanyang ina. Heju, mukhang nagbago ka na, hindi ka naman dating ganyan. Sinaad ni Heju na ayaw niya ng puro kamalasan. Gusto ko namang magkaroon ng maayos na buhay. Gusto kong magpakalayo-layo dito kasama ka. Punta tayo sa France. Sa isang hindi mataong lugar,
tahimik, malinis, malayo sa polusyon, kasama ang mga puno at matitingkad na bulaklak sa paligid. Saad ni Heju. Pumayag ang kanyang ina at sinaad na ihagis na lang niya ang kanyang mga abo kapag siya ay patay na. Samantala, matapos ma-encash lahat ni Wooji ang ginto sa isang jewelry shop, agad tinawagan ng may-ari si President Ko upang ipaalam na may nagbenta ng gold sa kanilang shop. Sa ibang lugar, sinundan ni Mr. Kim si Heju na pumunta sa kanyang hideout upang kumpletuhin ang ginto na pupunta kay Dokyong. Hindi siya nasundan ni Mr. Kim pero naabutan niya siya sa highway pabalik. Doon ay kinorner niya si Heju at kinausap na parang isang ama. Gayunpaman, tinutukan siya ng baril. Ipinaliwanag ni Mr. Kim na napakadelikado ng ginagawa niya at paniguradong hindi magtatagal ay mahuhuli din siya. Sinaad niya na mas mabuting ibalik na lang niya ang ginto sa may-ari at siguradong maging ligtas siya. Sinabi rin niya na meron siyang makukuhang bayad kapag naibalik niya ang ginto at yun na lang ang ibigay niya sa kanya. Nang sa ganon, may magamit siya at pwede rin siyang magpakalayo-layo hanggat gusto niya. Nang banggitin niya ang France, napagtanto ni Heju na mukhang nakatap siya sa ospital at naririnig lahat ng kanilang usapan. Dahil doon, agad nagpaputok si Heju at kinuha ang susi ng detective. "Huwag mo akong sundan," babala niya sabay harorot paalis. Sa daan, agad niyang tinawagan si Wooji na nagdadalawang isip tungkol sa dala niyang cash. Sinabi ni Heju na nasundan siya ni Mr. Kim at na-corner niya siya sa daan pero natakasan niya siya. Nagkasundo silang magkita sa jewelry shop na pinanggalingan ni Wooji upang kuhanin ang hati niya sa napagbenta ang ginto. Gayunpaman, habang hinihintay niya si Heju, biglang pumaroon ang mga tauhan ng Yes Money. Namukhaan nila si Wooji dahilan upang agad siyang tumalikod pagkatapos tinawagan niya agad si Heju. Hiningi niya na buksan niya ang kanyang bintana pagkatapos ay hinagis sa loob ang susi ng kanyang sasakyan. Sinabi niya na hinahabol siya ngayon ng mga tauhan ng Yes Money at binalaan siya na umalis na sa lugar at huwag munang lalabas. Agad siyang tumakbo palayo habang hinahabol siya ng mga lalaki. Pumasok siya sa isang building at umakyat sa rooftop. Pinadlock niya ang pinto pagkatapos ay muli niyang kinausap si Heju. Habang nasa pintuan ng grupo ni Munsu, sinaad ni Wooji na wala siyang pinag-iba sa kanyang ama. "Ginawa ko pa rin ang mga bagay na ginawa niya dati. Sa tingin ko hanggang dito na lang ako, kunin mo lahat ang ginto at cash na nasa sasakyan at magpakalayo-layo," bulalas niya. Hanggang banggitin niya yung nilalaro nila noong mga bata pa sila sa mining shaft na freeze and tag. Habang siya ay naka-freeze at naghihintay ng magliligtas sa kanya, tanging si Heju lamang ang lumapit upang tulungan siya. Habang pilit na tinatanong ni Heju kung nasaan siya ngayon, na-disconnect na siya. Na siya naman ang pagdating ni Namunsu. Hindi nagtagal, dumating si Heju sa lugar kung saan sila magkikita ni Dokyong. Paglabas niya sa sasakyan, agad siyang sinalubong ni Dokyong at niyakap ng mahigpit. "Pagdating ko doon, ipalit ko agad ang ginto. Pagkatapos ipadala ko sa account mo ang kalahati," saad ni Dokyong. Bagay na pinagtaka ni Heju. "Alam kong wala kang tiwala pero gagawin ko yon ngayong napagtanto ko na okay lang mawala ang lahat, wag lang ikaw." Paliwanag niya. Nangako siya na hahanapin niya siya pagkatapos. Nang tumanggi si Heju, agad dumating si Donggu na siyang maghahatid kay Dokyong para sa kanyang biyahe. Samantala, nakuha ni Hocheol si Wooji at dinala siya sa liblib na lugar kung saan naroroon ang pig farm. Tinali siya at pinahirapan para ipagtapat kung siya ang kumuha ng nawawalang ID ni Juharan. Kung nasaan si Heju, kasama na ang ginto. Gayunpaman, nanatiling tikom ang bibig ni Wooji. Pinahirapan siya ng husto ni Hocheol pero hindi pa rin siya bumigay hanggang sa tawagan ni Mr. Kang si Hocheol. Sinaad niya na hindi niya makontak ang number ni Heju, ngunit ang mga na-record na location ni Juharan ay parehas kay Heju. Binanggit niya ang ospital kung nasaan ang kanyang ina, ang kanyang pawn shop, at ang abandonadong lugar na pinaglagyan ni Heju sa kanyang sasakyan, kasama ang mga pera at ginto. Pagkatapos noon, agad pinapunta ni Hocheol ang kanyang mga tao sa mga nabanggit na lugar maliban sa ospital. Tumawag siya ng taong kukuha sa organs ni Wooji at mag-aasikaso sa kanyang katawan. Kinagabihan, pinuntahan ni na Mr. Kang ang lugar kung saan tinago ni Heju ang sasakyan at pera. Bago umalis, naglagay siya ng recorder sa ilalim ng sasakyan. Sa pig farm, tinurukan na nila ng gamot si Wooji bago simulan ang pagkuha sa kanyang organs. Bago pa tuluyang mawalan ng malay, bumalik lahat ang alaala kung saan naglalaro sila ng tag and freeze. Habang siya ay naka-freeze, wala ni isang bata ang humila sa kanya. Matagal siyang nakatayo hanggang gumabi. Ngunit dumating si Heju kasama ang kanyang aso. Sinabihan siya ni Heju na umalis na doon dahil madilim na. Ngunit nanatili siyang nakatayo at sinaad na kailangan niya ng hihila sa kanya hanggang biglang inararo ni Heju ang lugar kung saan kakatayin na sana ang katawan niya. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan si Wooji. Agad siyang pinakawalan ni Heju pagkatapos ay binaril ang mga taong naroroon bago pa sila maunahan. Sa ospital, kinuha ni Hocheol ang cellphone ni Sun Ok at tinawagan niya si Heju. Sinaad niya na siya ang doktor ni Sun Ok at kailangan niyang pumaroon sa ospital dahil nasa critical na ngayon ang kanyang ina. Pagkatapos ay tinawag niya siyang Juharan. Dahilan upang kutuban si Heju na baka pumaroon na si Hocheol at may ginawa sa kanyang ina. Nang marinig ni Mr. Kim ang kanilang usapan, ay agad niyang sinundan si Hocheol na paalis na sa ospital. Nang makita ni Hocheol na sinusundan siya ng detective, tumungo siya sa ginagawang hotel at hinintay siya doon. Para masiguradong siya ang sumusunod, tinawagan niya siya sa number niya. Doon ay diretsahan niyang tinanong si Mr. Kim
Nasabi mo na ba kay Chairman ang tungkol kay Heju? Mukhang hindi pa. Ibig sabihin tayo lang dalawa ang nakakaalam na hawak ni Heju ang ginto. Isa lang, ibig sabihin yan, pareho tayong interesado. Ngunit isa lang ang dapat sa atin ay mabuhay. Bulalas ni Hochul, sabay harorot sa kanyang sasakyan upang ibangga sa sasakyan ng detective. Sa pag-aakalang patay na siya, agad niyang nilisan ang lugar. Matapos magpagaling, agad pinuntahan ni Mr. Kim si Sun Ok sa ospital. Nagulat si Mila na naroon siya ngunit pinakilala ni Mr. Kim ang kanyang sarili. Ang pulis na dating na engaged kay Sun Ok noon. Gamit ang cellphone ni Mila, nagawa niyang kausapin si Heju. Pinayuhan niya si Heju na wag munang pumunta sa ospital dahil delikado siya ngayon, lalo na't alam na ni Hochul na siya si Juharan. Muli siyang nakiusap na ibalik na niya ang ginto dahil kahit anong gawin niyang magtago, mahahanap pa rin siya ni Chairman Gaisok. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Heju hanggang patayin ni Wooji ang tawag. Doon ay sinabi ni Kim kay Sun Ok na ililigtas niya si Heju kaya't magpahinga lang siya at huwag mag-alala. Samantala, patuloy nang natatauhan si Wooji at sinubukang kumbinsihin si Heju na mas mabuti na sigurong ibalik ang ginto bago pa sila mahuli at malagay sa alanganin. Napagtanto niya na mas gusto pa niyang mabuhay ng tahimik kahit wala siyang pera, kaysa marami nga, buhay naman nila ang nakataya. Gayunpaman, naisip ni Heju na huli na ang lahat dahil nabigay na niya ang kalahati kay Dokyong. Nag-alala siya na mahirap nang mabawi iyon. Maliban doon, sinaad niya na ayaw na niyang bumalik sa dating buhay niya. Kinabukasan, dinala ni Heju si Mr. Kim sa mining shaft. Plano nila ni Wooji na iligpit siya doon oras na malaman nilang interesado siya na kunin ang ginto kagaya ni Hocheol. Ngunit bago pa sila umalis, pinusasa na ni Kim ang isang kamay ni Heju para makasigurado na hindi siya tatakas. Tinawagan na rin siya ni Chairman Gaisok at doon sinaad niya na papunta na sila sa mining shaft para kunin ang ginto. Pagdating sa lugar, agad pinatanggal ni Kim ang posas ni Heju gamit ang susi, ngunit nang mangtanggal iyon ay agad niyang tinutukan ng baril ang detective. Doon ay napagtanto ni Mr. Kim na wala doon ang ginto. Sabihin mo na kung nasaan ang ginto, ilang minuto na lang, darating na dito ang chairman, at kapag wala tayong maipakita, alam mo na kung ano ang mangyayari, saad ni Mr. Kim. Ilang saglit pa, biglang may bumato kay Heju at pinadapa siya sa lupa, si Mr. Kang. Lumalabas na nasundan niya sila dahil sa GPS tracker na nilagay niya sa sasakyan ni Heju noong nakaraang gabi. Hindi ko akalain na sasarilinin mo eto. Kagaya mo lang din pala si Hocheol. Hati tayo sa ginto at iligpit na lang natin ang babaeng eto, bulalas ni Kang. Sinubukang magpaliwanag ni Kim na wag na siyang mangialam dahil paparating na ang chairman, ang tunay na may-ari ng ginto. Gayunpaman, ayaw niyang makinig at gusto niyang tuluyan si Heju. Sinubukan ni Kim na agawin ang baril hanggang magsuntukan sila at bumagsak sa lupa, ngunit mas nakalamang si Kang. Bago pa niya mabaril si Kim, naunahan na siya ni Wooji. Bumagsak si Kang at tumama ang ulo sa bato, dahilan upang matuluyan siya ng wala sa oras. Dahil doon, nagalit si Mr. Kim at gustong tuluyan si Wooji. Ngunit nakiusap si Heju na hayaan niya siya dahil hindi niya alam kung saan niya tinago ang ginto. Palayain mo siya at sasabihin ko mismo kung nasaan ang ginto, bulalas niya. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ni Gaisok sa mining shaft. Gayunpaman, nakaalis na sina Heju sa lugar. Maya't-maya tinatawagan ng chairman si Kim, ngunit dahil wala pa ang ginto, ay hindi niya eto sinasagot. Hindi nagtagal, dumating ang mensahe ni Dokyong kay Heju na pinadala na niya sa account niya ang kalahati ng napagbentahan sa ginto. Dahil tinutugis na si Heju, dinala siya ni Kim sa police detention para masiguradong ligtas siya. Doon ay muli niyang kinausap si Heju. Sabihin mo na kung nasaan ang ginto dahil pag-aari iyon ng chairman. At sa ngayon, hindi lang buhay mo ang nakataya, ako na rin, kiit ng detective. Ipinaliwanag ni Heju na hindi niya maibabalik ang ginto dahil napadala na niya ang kalahati kay Dokyong. Naniniwala siya na kung kalahati lang ang ibalik nila, hindi sila paniniwalaan ng chairman at baka lalong maging delikado lang ang buhay nila. Lalong mamroblema ang detective dahil natatakot siya sa maaring gawin ni Gaisok. Dahil doon, kinuwestiyon siya ni Heju. Bakit ba takot na takot ka kay Gaisok? Ako ang may hawak ngayon ng ginto, hindi siya. Dapat sa akin ka ngayon makipag-deal dahil kaya kong doblehin o triplehin ang bayad niya sa'yo, saad ni Heju. Nasisiraan ka na talaga ng bait. Hindi na tungkol sa ginto ang pinag-uusapan dito, tungkol sa buhay mo at buhay ko. Sa katigasan ng ulo mo, naging delikado na rin ang buhay ko. Alam mo ba yon? Tanong ni Kim. Gayunpaman, naging matigas si Heju. Kung wala ang ginto, mas mabuti na lang na wala na rin ako, saad niya. Ayaw na niyang bumalik sa dating buhay niya. Mga panahong walang-wala siya, na naging dahilan upang madali siyang apakan at pagsamantalahan ng mga tao na nasa paligid niya. Ilang saglit pa, tinawagan ni Mr. Kim si Wooji kung nailigpit na niya ang katawan ni Mr. Kang. Pagkatapos ay binalaan niya siya na lumayo kay Heju at huwag nang magpakita pa sa Jongsan. Gayunpaman, binalaan din siya ni Wooji na kapag may mangyari kay Heju, isusumbong niya siya sa chairman at sa kanyang boss. Kinabukasan, pinuntahan ni Gaisok si Kim sa kanyang opisina. Nasaan ang ginto at di mo sinasagot ang tawag ko? Malamig niyang tanong. Pinaliwanag ni Kim na nawala niya si Heju sa daan matapos siyang bundolin ni Hocheol. Hindi sigurado si Gisok kung nagsasabi siya ng totoo, ngunit binigyan niya pa rin siya ng isang araw na palugit upang hanapin ang ginto. Sa ospital, nagulat si Mr. Kim na nagising na si Sun Ok. Sinabi niya na kung ano man ang gusto ni Heju na gawin ay hayaan niya na siya na mamuhay ng malaya. Matatanda na rin tayo at namuhay ng matagal. Panahon na upang mauna na akong mamahinga, saad niya. Sa oras na iyon, tuluyan na nga siyang namahinga. Hindi makapaniwala si Kim na iyon na pala ang huli niyang paalam.
Sa oras na yon, hindi na alam ni Kim kung magluluksa ba siya o matatahimik na dahil kahit papaano ay makapagpahinga na siya. Kinagabihan, tumawag si Dokyong kay Hiju, ngunit hawak ni Mr. Kim ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot iyon at pinakilala ang sarili bilang detective pagkatapos ay sinaad niya na hawak na ngayon ng pulis si Hiju. Sinabi niya na kung gusto niyang mapalaya si Hiju, dalhin niya ang mga hawak niyang ginto upang ipalit sa isang jewelry shop at doon sila magkita-kita. Matapos makapagmuni-muni ni Mr. Kim sa mga huling sinabi ni Sun-ok, nagdesisyon siya na palayain si Hiju. Tama ka, ikaw ngayon ang may hawak ng ginto, kaya't sa'yo ako makipag-deal. Saad ni Mr. Kim sabay sabi na doblehin ni Hiju ang bayad niya sa kanya. Sinaad niya na pwede na siyang lumabas, pero iwasan niyang tumanggap ng tawag mula kay Dokyong at Wooji, pati pagpunta sa ospital at pawn shop, dahil naroon ang mga tao ni Hocheol at Gisok. Pagkaalis, iniwan ni Hiju ang 2 gold bar na bayad niya di umano at sinaad na bantayan niya si Sun-ok para sa kanya. Matapos makuha ang gold bar, agad tinawagan ni Kim si Gitae sa Yes Money. Sabihin mo kay Park na kaya kong hulihin si Dokyong para sa kanya, bayaran niya lang ako ng mabuti, saad ni Kim. Pagkatapos ay tinawagan niya si Gisok at sinaad na papunta na si Dokyong sa jewelry shop, dala ang ginto. Samantala, matapos puntahan ni Hiju ang Danggak Trading para magpareserba ng tiket palabas ng bansa, nalaman niya na nasa bansa si Dokyong at nagpareserba rin ng tiket paalis kasama ang isang sasakyan. Kinagabihan, pinuntahan ni Wooji ang pawn shop ni Hiju para hanapin ang gold bars at matubos niya siya mula sa pagka-detain. Doon ay nakita niya na isang gold bar na lang ang natira hanggang may biglang pumasok, si Dokyong. Tinutukan niya si Wooji ng baril, ngunit agad nagpaliwanag si Wooji na nasa pulis si Hiju at kailangan siyang mapalabas. Sinaad niya na childhood friend siya ni Hiju at siya ang business partner niya. Gayunpaman, hindi naniniwala si Dokyon at sinaad na ilabas niya ang ginto. Dahil wala siyang hawak na ginto, binalikan niya si Dokyong at sila ay nagtuos. Sa huli, bumagsak silang parehas sa sahig. Bumangon si Wooji para tuluyan na sana si Dokyong, ngunit naunahan siya nito. Matapos palabasin ni Kim si Hiju, ay dumiretso siya sa pawn shop. Doon ay natagpuan niya si Wooji na nawalan ng malay. Nagising ito na nalilito at nagtaka kung talagang si Dokyong ang bumaril sa kanya. Hinanap ni Hiju ang nag-iisang gold bar at natuklasang wala na iyon doon. Sa pag-aakalang nawala lahat ng mga ginto, agad sinabi ni Wooji na wala siyang kinalaman doon at iginiit na si Dokyong ang may pananagutan. Tumakas ang dalawa nang bumalik ang mga tauhan ng Yes Money at tumungo sa jail workshop. Samantala, dumating si Dokyong sa jewelry shop at sinubukang ibenta ang isang gold bar na nakuha niya sa pawn shop. Matapos matimbrehan ng may-ari si Jitay, agad siyang nagpadala ng mga tauhan para hulihin si Dokyong. Dumating din si Hocheol at hiningi ang natitirang ginto. Pinilit niya si Dokyong na tawagan si Hiju at akitin ito na pumunta doon dala ang mga ginto. Nagbanta si Hocheol na papatayin niya si Dokyong kung hindi pa siya pumaroon. Bagamat sinubukan ni Dokyong na balaan siya, pumayag si Hiju na pumunta kung papakawalan niya ito. Bago pumunta, hiniling ni Wooji sa kanya na mangako na pipiliin nilang mabuhay at ibalik ang ginto sakaling mahuli sila. Tumanggi si Hiju, sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mawala iyon sa kanya. Sa labas ng jewelry shop, nakita ni Kim si Woogi habang isinasagawa ang paghahanap. Binuksan ni Woogi ang kotse ni Dokyong, ngunit wala siyang nakitang ginto sa loob. Nang banggitin niya ang mga nawawalang gold bars, iminungkahi ni Kim na maaaring hindi iyon nadala sa pawn shop noong una pa lang. Naalala ni Woogi na isa lang ang nakita niyang gold bar doon. Isang flashback ang nagpapakita kay Hiju na paalis sa tindahan ni Donggu matapos matuklasan na nailipat na ni Dokyong ang pera sa account niya. Nag-iwan si Dokyong ng mensahe kay Hiju at hinangad ang kanyang tagumpay. Sa kasalukuyan, nag-alala si Hiju tungkol kay Dokyong at tumungo sa jewelry shop. Sa labas, narinig niya sina Hocheol at Jitae na nag-uusap tungkol sa kanya at sa chairman. Inakusahan ni Hocheol si Jitae ng pagtataksil at pinatay ito habang si Hiju ay ginagapang na ng takot. Kasabay nito, naalala ni Woogi na may baril si Hiju at natatakot na isugal niya ang kanyang buhay para iligtas si Dokyong. Sa loob ng tindahan, pinatay ni Hocheol ang natitirang mga gwardiya ng Yes Money, ngunit nakatakas si Munsu, dahilan upang habulin siya ni Hocheol at binaril. Samantala, palihim na pumasok si Hiju sa shop. Naalarma sina Kim at Woogi dahil sa mga putok ng baril. Sinabihan ni Kim si Wooji na ihanda ang sasakyan habang papasok siya sa loob upang iligtas si Hiju. Sa loob, sinubukan ni Hiju na iligtas si Dokyong, ngunit hinarap sila ni Hocheol. Sinugod siya ni Dokyong habang tinangka siyang barilin ni Hiju. Kasabay nito, dumating ang chairman kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan silang ilabas ng buhay sina Hocheol at Dokyong. Pagbalik sa loob, pinagbantaan ni Hocheol si Hiju. Nagmakaawa si Dokyong na huwag siyang patayin. Ngunit binaril at pinatay siya ni Hocheol sa harap niya. Pagkatapos ay inatake niya si Hiju at itinanong kung saan naroroon ang ginto. Dumating si Kim at binaril si Hocheol na ikinasugat nito. Nagpalitan ng putok ang dalawa habang sumali si Hiju sa laban. Sa huli ay ibinuhos ni Hiju ang huling suntok na ikinamatay ni Hocheol. Samantala, hinarangan ni Wooji ang mga tauhan ni Chairman Gisok sa pagpasok sa shop. Nang makapasok na siya sa loob, matindi na ang sugat ni Hiju. Bago mawala ng malay, sinabi niya kay Kim at Wooji na ang mga gold bars ay nakatago sa jail workshop. Habang nahihilo siya sa mga bisig ni Kim, inamin niya na gusto pa niyang mabuhay. Sa jail workshop, natagpuan ni Wooji ang mga natitirang gold bars. Naisip niyang ibigay ang mga ito kay Gaisok para pigilan siya sa pag-target sa kanila.
Hanggang dumating si Kim na sinusubukan siyang pigilan. Doon ay isiniwalat ni Hoonsuk na hiniling sa kanya ni Hiju na gumawa ng mga pekeng gold bars. Mukhang hindi siya nagtiwala kahit isa sa atin, saad ni Wooji. Sa ibang lugar, pinahirapan ng mga tauhan ni Gaisok si Hiju para sa impormasyon, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang lokasyon ng ginto. Dahil doon, sinabihan ni Gaisok ang kanyang mga tauhan na simulan na siyang kuhanan ng organs. Ngunit bago pa mangyari iyon, ay nakatanggap si Gaisok ng mga larawan ng ginto, dahilan upang ipatigil ni Gaisok ang operasyon. Inalok niya ito bilang kapalit para sa pagpapalaya kay Hiju. Doon, nagkasundo sila na magkita-kita sa ginagawang hotel. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kim na anak niya si Hiju, bagay na narinig ni Hiju at ikinagulat ni Woogie. Kalaunan ay sinabi ni Gaisok kay Hiju ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Bago umalis, ibinigay ni Kim ang abo ni Sun-ok kay Woogie at hiniling na ibigay iyon kay Hiju. Sinabi niya na kapag nakarinig sila ng putok, magpatuloy lang sila at huwag titingin pabalik. Nang gabing iyon, nangyari na nga ang hinihintay ng lahat. Ibinigay ni Kim ang mga pekeng gold bars sa mga tauhan ni Gaisok kapalit ni Hiju. Habang tinitesting kung tunay ang mga ginto, hinimok niya si Hiju na umalis na at tumakas kasama si Woogie. Niyaya niya ni Hiju na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Hindi nagtagal, mabilis na natuklasan ng mag-aalahas na peke ang mga gold bars. Agad na inutusan ng chairman ang kanyang mga tauhan na atakihin si Kim at pinatay nila ito. Samantala, isinakay ni Woogie si Hiju mula sa resort at tinanong kung saan ang mga dadalhin niyang ginto. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hiju na bumaba ng kotse, inamin na wala siyang tiwala at gusto lang niyang masigurado ang lahat. Kinalaunan kinuha ni Hiju ang mga ginto na matagal nang nakatago sa kanyang kotse at binisita si Donggu. Binigyan niya ito ng isang gold bar kapalit ng tulong nito para sa pag-ayos ng kanyang biyahe. Sumakay siya sa isang barko at natagpuan ang abo ni Sun-ok sa likurang upuan. Napaiyak siya nang maisip ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang buwan, makikita na si Hiju na naninirahan sa France sa ilalim ng pangalang Haran. Nakatira siya sa isang malaking bahay at patuloy na nangongolekta ng pera mula sa napagbenta ang mga ginto. Bumili siya ng malaking plantasyon at patuloy na naninirahan malayo sa maingay na syudad hanggang sa makatanggap siya ng abo mula sa South Korea. Ito ay kay Kim Jinman, ang kanyang ama. Itinabi niya iyon sa abo ng kanyang ina. Di nagtagal, dumating si Woogie at masaya na makita siyang muli. Sa huli, may mga nagmamasid at nagtatanong tungkol sa katauhan ni Hiju. Mga Karicaps, hanggang dito na lang ang kwento ng buhay ni Hiju. Tandaan lang natin na ang ginto ay nakakapagbigay nga ng mabuti sa buhay ng tao, ngunit kung hindi ito nagamit ng maayos, maari natin itong ikasama. Ang ginto ay tanda ng kasaganaan, tagumpay, at bunga ng pagsisikap. Tulad ng gintong pinadadaan sa apoy upang luminis, ay parang sa isang taong dumaraan sa maraming pagsubok. Habang dumaraan sa isang salangan, tayo ay mas lalong nagiging matatag, matalino, at mas lalong naging mabuti oras na malampasan ito. Sa kabila nito, ang ginto ay maaari ring sumagisag sa kasakiman, pagkamakasarili, at labis na pagkahumaling sa material na bagay. Kapag ang paghahangad sa makamundong kayamanan ang naging sentro ng buhay ng isang tao, maaari nitong sirain ang ating mga prinsipyo, relasyon, at maging ang ating pagkatao. Sa huli, ipinapakita nito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng material na bagay na meron tayo, kundi sa integridad, pagmamahal, at kabutihang taglay natin sa ating buhay. Yan lamang po, at sana bawat isa sa atin ay may taglay na ginto.